pinag-aaralan, ano, pero siyempre, konting review ulit. Dahil siyempre, diyan naman na isang linggo, baka mamaya, nakalimutan nyo na naman yung ating pinag-aaralan. I thank you, Lord, kasi yung ibang mga tumayo dito ay mga bagong mukha ng ulit, no? I hope sa next week, meron ulit tatayo dito na mga bagong mga mukha ulit. Ha? Kasi yung pinag-aaralan natin, ayun, no? Ano ba sabi niyan? Ano title? Ano ang nagpapasalamat sa mga Kristiyano? Kayo ba nagpapasalamat ba kayo sa Panginoon? Amen. Amen. Baka pag kumain kayo, lapang na lang agad. Amen. Ha? Amen. Gusto lang. Papaguto. I pray every day. Gano'n na, gano'n. Gano'n ba? Ha? Gano'n na, pag-upo. Gusto mo lang. Ha? Gusto mo lang. Dito madala ko. Ba't tutuloy lagi si Joshua? Lagi si Joshua pinatuloy. Kaya makatawa naman ako. Ikaw makatawa. Turo-turo lang. So itutuloy natin, no, yung pinag-aaralan natin last week. Base sa ating pinag-aaralan, yung yan, yung 9 to 12 ay ito po ay patungkol sa mga kahilingan ni Pablo. Kahilingan niya sa mga taga-Colosas at sa Panginoon. Colossians 1 verse 9. For this reason also, since the day we heard about it, have not ceased praying for you and asking that you may be filled with the knowledge of His will and in all spiritual wisdom and understanding. The prayer has two parts, petition and praise. So, ang panalangin ko ay mayroong dalawang parte. Isang petition o kahilingan, isang praise o pagpuri. Panginoon, pagpupuri, pasalamat. Yung una ay natapos na natin yan, no? Yung petition, paghingi. So, ano yung mga natutunan natin dyan? Kapag po tayo nanalangin, ay nais po na Diyos na maging balanse po tayo kapag tayo nanalangin sa Kanya. No? Hindi lang puro tayo puro hingi. Kasi kapag ginawa nyo puro hingi lang kayo sa Diyos, hingi kayo ng hingi. Lord, sana pumasa ako sa test ko. Lord, sana katrabaho ako. Lord, sana impisan ako ng sahod. Lord, sana ganito. Lord, ganito, ganito, ganito. Lord, ganito. Ginagawa po ng ating genie ang Diyos. No, kung natatandaan niyo yan, ginagawa ng ating genie. Puro na tayo hingi. Kayo ba kapag ba kayo humingi sa magulang nyo tapos ibinigay sa inyo? Gano'n na lang? Ha? Wala man lang, wala man lang TY? Ano ba yung TY? Wala man lang TY? O pag binigay, yun na, binigay na. Diba? Kapag ka po, kasi kumisan, no, naaalala lang natin ng Diyos kapag ka meron tayong kailangan. Pero kapag ka binigay na ng Diyos yung kailangan natin, answered prayer na tayo, nakakalimutan natin, o minsan nakakalimutan eh. So hindi na natin ginagawa. No, hindi natin ginagawa na tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. At sa sinasabi po ni Pablo sa atin, yan po ang dalawang bahagi ng panalangin. Isang paghiling sa Diyos at isang pasasalamat. O pwedeng mauna yung pasasalamat bago ang yung ating paghiling.
Kaimportante po yan, dalawa. Kailangan balanse po. Hindi lang hingi ka ng hingi o hindi lang pasalamat ka ng pasalamat. Bakit tayo pasalamat ng pasalamat? Siyempre may pangailangan naman tayo, diba? So, nice din ng Diyos na marinig sa atin yun. Although alam ng Diyos yung kailangan natin, pero siyempre, nice pa rin ng Diyos na maglambing tayo sa Kanya. Na sabihin natin. No? Pero siyempre, baka naman ang hingin niyo sa Lord, Panginoon, gusto ko ng 1 billion. Ibibigay ba kaya sa iyo yun? Ano? Sino tumataya sa loto rito? Joshua. Joshua pa rin? Hindi na nagdadasal pagpapasalamat o kumain si Joshua. Tumataya sa loto si Joshua. Si Joshua talaga. Ano pa? Ano ba si Joshua? Gusto yung patayin si Joshua. Sasakayin na kaina. Kawawa naman po. Ano ngayon kasi yun ang pinagpaparan na. Oo. Ang gwapo. Joshua. So, kung makita natin, no, marami sa mga sinabi sa Biblia na kailangan natin magpasalamat sa Diyos. Tulad yung inawit natin kanina, no? Nasa Psalms 92 yan. Yung inawit natin kanina na how great are thy works, O Lord. Nandiyan yan eh. No? It's a good thing to give thanks to the Lord or to give. It is a good thing to give thanks to the Lord and to sing praise unto thy name, O Most High. So, to show forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night. Diba, nagkailan sa akin kanina? Diba? So, marami po, hindi lang po sa Salmo yan, maging sa mga ibang libro. Sa New Testament, marami po yan na maraming sinasabi sa Biblia na kailangan natin magpasalamat sa Diyos. Ngayon, ang dami. So, ano ba yung pagkaralan natin? Ang mga anghel ay pinupuri nila at papasalamat sila sa Diyos. May mga verses tayo pinakita kanina. Ano ba? Mismo si Jesus ay nagpapasalamat sa Diyos, sa bago kumain, nang binuhay na si Lazarus, nang pinakain niya yung 5,000, nang kumain sila ng mga disipulo niya. So kahit si Jesus ay nagpasalamat. So ano sabi dyan? Nais ng Diyos na pasalamatan natin siya kapag tayo ay nagsasalita, kapag tayo kumakanta, ano pa, kapag tayo ay nananalangin. Kumbaga, ang pagpapasalamat mo sa Diyos ay yung maging bahagi na po ng ating buhay. Maging lifestyle. Parang pagkain. Diba yung pagkain natin? Bahagi na ng buhay natin yan. Ganun din po ang magpasalamat sa Diyos. Maging bahagi na ng buhay natin. Baka pagising niya sa umaga, uy, malilig na ako! Ganun agad, pagbigat mo gano'n, uy, anong oras na? Baka madali ka na, oh. Diba? Sa pagmamadali mo, bigla ka nadagdag sa hagdan, napagod ang ulo mo, patay! O, hindi mo malang, diba? Pag lumabas ka ng bahay, papunta sa trabaho, na-find destination na. Diba? So, ano sabi dito? Ephesians 5:20, give thanks always for all things. All things, all things. So, ibig sabihin, hindi lang mabuti, kundi ano pa, kahit hindi mabuti nangyari sa'yo, pasalamat tayo. No?
Kasi all things nga eh. O, tapos ito pa. And Whatever you whatsoever you do in word or deed, oh, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. kahit ano daw ang ginagawa natin sa trabaho, sa pag-aaral, sa paglalaba, paglilinis ng bahay, pagbebenta ng droga. Ano? Dodong naman yun. Naka-record to, baka may makapanood dito, isumbong ka. Bebenta ka ba droga? Ha? So ayan o, ayun, tandaan natin yan, tandaan natin. Yan, ano sabi dyan? Nais na ang Diyos ay we are to give thanks privately. Yun sa ating personal prayer life at publicly. Yun, ito yung ginagawa natin ngayon pagka tayo ay nagtitipon-tipon at tayo nag-aawitan, diba? Nagkakantahan, naglalangin, privately and publicly. O yan, kaya saan daw tayo kailangan pasalamat? Actually marami, di ba? Ilan lang po yan. Yung nasa, magkain. So, siguro naman, pag kumakain kayo, bago kayo kumain, papasalamat kayo. Ha? Good. Oo? Oo, ha? Oo. Sa likod. Oo? Sa likod. Hindi daw. Hindi daw. Bakit sa likod? Totoo? Hindi? Ano pa? Nais natin pasalamat. Nais ng Diyos sa pasalamatan natin siya sa kanyang mga katangian. Mga katangian ng Diyos. Sige nga, bigay nga kayo. Maitan. Baitan. Ano pa? Mamahal. Ano pa? Putihan. No? Ano? Katwiran? Putihan. Pagutihan. Ano pa? Tatlo lang alam nyo? Mamahal. Sabi na yun. Kindness. Ano? Ano? Kindness. Kindness. O, kabutihan mo lang eh. Kindness mo lang eh. O, ano pa? Kapangyarihan. Kapangyarihan. Sige, isa-isa. Sige, isa natin. Nagsabi na to, nagsabi na to. Mission. Ha? Habagin. Be present. Ano? Kapagligtas. Just. Giver. Magtumapat to ha, magtumapat to. Magtumapat. Oh. Ano? Merciful. Oh. Ha? Ano daw? Paggabay daw. Paggabay. Oh. Malakasan. Oh. Oh. Board. Oh. Nag-iupuan to. Mga to nag-iupuan to. Oh. Oh, labi. Sabi na yun. Oh. Holy. Provider. Ha? Provider. Ano? Healing? Healer. Oh. Provider. Protector. Oh. Provider. Ayan, ang dami ha. Diba? Healing. Sabi na yun. So marami, no? Marami mga katangian ng Diyos ko na nais nating bigyan ng pasalamat. Oh, we are to thank Him for His nearness. Yan, malapit siya sa atin. Hindi siya malayo. Dahil wala na tayo na born again, siya ay malapit tayo relasyon natin sa kanya ay muling na-restore. Ano pa? We are Thank for our
salvation. So, yan ang number 1, tayo nagpasalamat sa Diyos sa kanyang kaligtasan. Iligtas niya tayo. Yes. No, sa ating mga kasalanan, iligtas niya tayo sa impyerno, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Ano pa? Thank God for the spiritual growth. Oh. So, tayo magpasalamat sa Diyos sa ating mga kapatiran kasi hindi tayo binibigyan ng problema. Di ba? Binibigyan ba kayo ng problema ni Nestor? Nestor, binibigyan ba kayo problema? Oo, nasumagot ko. Hindi. Ha? Hindi. Si Joshua, binibigyan ba kayo problema? Mabait na nyo, mabait. Oo, bakit? Pasalamat tayo sa Panginoon kasi may mga kapatiran tayo. Huwag hindi tayo binibigyan ng sakit sa ulo. No? At ano pa, sila ay lumalago. Lumalago sila sa pananampalataya. Yan. Meron pa isa, everything. Thanks. So, ano ba ang kalooban ng Diyos? Kaya ang kalooban ng Diyos, tayo ay salamat. Ano pa ang manahing layunin ng pagkasalamat? Ano daw yung sagot dyan? Katandaan nyo. Ano yung objective natin para tayo nagpapasalamat? Yung ginawa ni Kristo sa atin. Kaligtasan natin. No? Yan yung pinaka-pundasyon, yung pinaka-dahilan kung bakit natin pasalamatan ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo sa atin. Tayo ay kanyang piniligtas. Ayan, dito na tayo. Mula sa verse 12, 13, 14. So natapos natin yung verse 12 last time, ano? Ano sabi diyan? Give thanks unto God, unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints of light. So meron tatlong realidad ang pagpapasalamat natin. Una, tayo ay tagapagmana. Tagapagmana tayo ng ano? Tagapagmana tayo, isa tayo anak care. Yung ba ang Tagalog niya? Yeah, tagapagmana, no? Tagapagmana. Anong minana natin? Anong ating minana? So, minana natin yung ano? Yung buhay na walang hanggan. Minana natin yan. Ano pa? Para tayo ay magkaroon ng inheritance, tayo ay naging kwalipikado. Qualified tayo. Kaya tayo naging tagapagmana. Saan tayo naging qualified? Pero bang ginawa para maging qualified ka? Dahil sa ginawa mo ba? Dahil sa pagkakala mo? Kaya tayo naging qualified dahil sa tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ano yung namana natin? Una, eternal life. Pangalawa, yung ang banal na Espiritu. Meron na ba kayo niya? Wala. Wala? Meron, wala? Sino yung sabing meron? Sino yung sabing wala pa? Sino yung sabing wala pa? So meron na. Sabi sa Ephesians 1:13 na once we believe Christ, tayo naniwala kay Kristo, nagam natin siya, niniwala natin ginawa niya sa cross, tayo ay tayo ay naging tumangkin, ang banal na Espiritu ay natanggap na natin at tayo ay naging senyado. Ibig sabihin ng selyado ay tinatakan ng selya, hindi niya pwede umalis sa'yo. No?
unlike ng Old Testament, ang Holy Spirit umaalis, umabalik. Pero sa atin, sa New Testament, sa Church Age, ay permanente na po. Ito. Ayun, ano natin yan. What is the inheritance? Una, eternal life. The whole earth. Ba? Sa'yo na daw buong mundo. Ayan, manumala. Buong mundo. Actually, dalawang klase po yan. Future. Kasi nga, si Jesus bababa ulit dito para maghari na kasama ka. No? Si Kuya Jomar, saan mo gusto maging presidente? Anong bansa? Japan. Japan. Philippines. Philippines. Balita ko din mo Philippines. Balita ko din mo. Si Ate Alba, anong bansa ang gusto mong pagharian? Spain. Ha? Anong bansa? Ha? Philippines? O dalawa na kayo. Paano yan? Mag-away kayo. Yung magkakaroon pa ng botohan yan. Sa presidente. Ano? Maghanap ko na, baka makalaban ko sa TV. Ay, sorry. Ito yung mga yun tate. Saan gusto kong bansa maghari? Saan? Bakit na Europe? Saan sa Europe? Universe na lang. Sa Canada. O, saan? Sige, walang masamang mangarap pa. Malay niyo ibigay ni Lord dyan. Saan? Saan sa Europe? Gusto ko magpunta sa bahay namin kasi under namin. Saan? Bahay namin. Hindi. Saan sa Europe? Kahit sa Russia sa akin kasi bubumbahin ko yung mga bansa. Diba? The whole earth. Yan po ay future. Dalawa yan ha. Pero yung present, pwede na yan. Bakit? Kaya saan ba natulog? Kahit saan ka matulog, pwede. Marami kang bahay. Yan ang maganda. Sino gusto matulog sa bahay nila, Kuya Roger? Yay! Huwag sa amin ha, maliit dun. Sa bahay nila, Kuya Jake. Yan, ay bahay nila, oh. Diba? Okay, Reggie? Sa bahay ni Kuya Reggie. Mataas yun. Mataas yun. May swimming pool pa, libre. Oo, sa baba. May oras sa swimming pool niya. Pwede umaga, pwede gabi. Swimming pool nila, oh, di ba? Oo. Pwede na architect nun eh. Eh, sinasabing daw yung earth, mga kapatid. Sa kapatiran, marami kang kapatiran na pwede kang matulugan. No? Pwede kang matulugan. Kaya the whole earth yung sinasabi dyan. Tapos, ano pa? Yung ating namana ay lahat po ng mga pangako na Panginoon. So, yan po. Yan po yung ating mana. Yan ating mana. Okay, yung pangalawang point. Ano yung pangalawang point? Deliverance. Na-deliver yung kanina. Ano sabi dyan? Who can deliver us from the power of darkness and translated us into the kingdom of His peace. Tayo daw ay na-deliver sa kapangyarihan ng kadiliman. So, ang ibig sabihin ng deliver dyan ay tayo ay ni-rescue. No, ni-rescue. Sa ibang translation niya, sa Greek, ni-rescue. Hindi po yun yung deliver na lumayas ang demonyo sa'yo. No? Kasi merong iba sinasabi, kunyari, lagi mong ginagawa itong ganitong klase ng kasalanan. May magtatanong sa'yo, kapatid, na-deliver ka na ba dyan sa kasalanan na yan? Mga ganun, ano?
So akala natin na sila yan, yung verse na yan, ang sinasabi dyan kung ano yung kasalanan na ginagawa mo, yung mga espiritu na nasa loob mo, kailangan palayasin. Hindi po yun ang ibig sabihin yan, ha? Ibig sabihin na tayo po ay, hindi pa natin nakikilala si Jesus. Tayo ay nasa kadiliman pa. At nung nakilala natin si Kristo, di ba, ano yung ginawa niya sa krus, aniwala tayo ron, pinagpalatayaan natin. Tayo ay, iniligtas niya, rescue. Tayo iniligtas niya sa kadiliman. Kasi po, lahat po talaga tayo, natutuusin, sa totoong buhay, sa impyerno lahat tayo. No? Lahat tayo sa impyerno. Pero dahil nga sa ginawa ni Kristo sa krus, ano sa John 3:16? Ano sabi doon? Dahil lamang sa pag-ibig ng Diyos. Ano sabi? Ano sabi? Dahil na lang ang pag-ibig ng Diyos, o binigay niya kahit sa isa niyang anak. Upang sinumasampalataya ay mababa ko din magkaroon ng buhay ng anak. Upang sinumasampalataya. Sinumasampalataya ay sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yan po. So dati tayo nasa kadiliman, patay na tayo, sa impyerno na, pero dahil sa ginawa niya sa krus, at tayo naniwala sa kanya, sumampalataya tayo sa kanyang ginawa, tayo ay iniligtas niya, ni-rescue or deliver niya tayo. From darkness to life. From kadiliman sa liwanag. From patay sa buhay. Naintindihan niyo? Ganon. So yan, kumbaga yung jurisdiction, yung kapangyarihan ng kadiliman, ay wala na sa atin. Wala na sa atin. Kasi nga, ang banal na espiritu ay nasa atin na. Hindi po pwedeng meron ka ng espiritu ng Diyos at espiritu ng Diablo. Mag-aaway yun. Hindi pwedeng meron ka parehas nun. Either na meron kang espiritu ng Diyos o meron kang espiritu ng Diablo. So, kung hindi mo pinanampalatayaan yung ginawa ni Kristo sa cross, meron kang espiritu na. Diablo. Meron kang kadiliman pa. Pero kung pinanampalatayaan mo yun, wala na po yan. So, hindi na po yun yung kailangan magpalehans ka para mawala yung mga demonyo sa'yo. Hindi po ganun, ha? Kasi sinasabi ko, deliver dyan yung iniligtas na tayo ng Diyos sa kadiliman. Hindi po yan sa mga espiritu. Actually, ang kalaban natin, hindi naman natin yung mga espiritu. Hindi naman natin kalaban yan. Nakikita nyo ba yan? Ang kalaban nyo ay, kalaban natin ay ang ating yung ating laban, sarili. Kasi nandiyan po lahat ng kasamaan sa sarili natin. Pero ang tinitingnan ng Diyos dyan, yung ating spirito, yung alma natin. Doon niya pinutod na niya yung ugnayan ng espiritu at saka ng ating flesh. O yung point 3, mabilis mabilis na muna eh. Yung point 3, yung gitna ng verse 13. I-translate na tayo, ano ba yung point 3? Transference. Sabi nyo, tinransfer, inilipat. Inilipat ka into the kingdom of His dear Son. Kasi nga, dati, nandito tayo sa kadiliman. Ngayon, nilipat na tayo sa kaharian ng Diyos. Tandaan natin, yung kingdom of God, yung spirit yun. Kingdom of heaven, physical,
yun, physical city. Physical na makikita natin yung kingdom, pero kingdom of God, ibig sabihin so tayo ay inilipat, transference, positive side of deliverance, transferred. We have redemption. So tayo ay na-redeem sa ating mga pagkakasala. Tayo ay nailipat na sa, hindi sa tayo mapunta sa impyerno, tayo ay mapunta sa paharian ng Diyos at kasama natin siya maghahari. Kaya napag-isipan niyo na kung saan bansa niyo gusto maghari. Bangladesh ako. Saan? Lilibising ko Bangladesh. Bangladesh. South Korea para libre sa Amgyo. Oh, South Korea. Kuya Reggie, sa kabilang buhay, pagkain pa rin, ano? Grasya sa akin kasi gagirahin ko sa legit. Ayan daw, paano daw, how was all of this possible? Na makukuha natin lahat yan. Kung ating mana, tayo ay, tayo ay na-rescue, na-deliver, at tayo nalipat sa karya ng Diyos. Oh, the only way. We have to be redeemed. Ano sabi niyan? And have our sins forgiven. The thing that stands between us and God is sin. Redemption is the forgiveness of sin and the drawing us to Himself. Oh, kasi po, mga kapatid, ang umahad lang para makuha natin yan tatlong bagay na yan, sa verses na yan, binasa natin. Ang umahad lang dyan ay ang kasalanan. Kapag po tayo ay na-redeem dyan, makukuha natin yan. Ganun lang po kasimple. Sabi niya, redemption is the forgiveness of sin at yan ang makabalik sa atin sa relasyon natin sa Diyos. So para makuha natin yan, kinakailangan lang yan, tayo ay ma-redeem. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan at tanggapin natin yung ina-offer. Ano ba talaga ng offer? Inaalok ng Diyos sa atin. Ano yun? Yung kanyang biyaya. Diba yung grace niya, yung biyaya ay ito po ay kaloob. Ito ay regalo. Kukunin mo na lang. Wala ka na ibang gagawin, kukunin mo na lang. Ayan. When God put Christ on the cross, when He bore your sin, and He bore my sin, the penalty was paid, and God had paid the price for it in back. And because of that, He could give us inheritance, deliverance, and transfer us into His kingdom. Yan, ulit. Dahil sa ginawa nga ni Jesus sa krus, ay ibig na yung kasalanan natin, ibig na tayo yung pinako sa krus, siya yung naging replacement natin. At dahil sa ginawa niya, binayaran na niya lahat po ng mga kasalanan ng tao. Kaya kapag mayroong mga sino man yung maniwala at managpalataya kay Kristo sa ginawa niya sa cross, hindi lang kay Kristo, yung ginawa niya sa cross, ay doon natin mga kamit yung ating mana ay iniligtas na sa kapahamakan at tayo ay inilipat na sa karya ng Diyos at tinawag na tayo bilang isang anak. Nagets nyo? Ayun, di ba? Bilis. Bilis lang. Kaya hindi natin natapos yung nakaraan. So ano po yung nais na just a summary, summary from Colossians chapter 1 verses 9 hanggang 14.
Ano ang pinaka-mensahe ng Diyos sa atin yan? Na kapag tayo nananalangin, ay tayo manalangin ng may pasasalamat. Hindi na po tayo puro hingi. Ano, hindi na puro tayo hingi. At pangalawa, dahil po sa ginawa ni Kristo sa cross, ay tayo ay nagkaroon ng mana. Hindi lang yung future, no? Pwede natin makuha rin ngayon yan dahil ang banal na Espiritu, namana mo na, nakuha mo na ngayon. Yung eternal life sa future yan. So, marami ka rin pag-aari dito. No? Kasi isa lang tayo. We are one, body of Christ. So, marami ay, yung pangako ng Diyos, pwede mong angkinin na. No? Pwede mo nang kunin. Ano pa? Sa lahat po ng mga napag-aaralan natin, lahat po ng mga knowledge na nalalaman natin, ito po ay i-convert natin into principle, to wisdom. At ito po ay ating i-apply sa buhay. So yan, tulad yan, nalaman natin yung dalawang bahagi ng panalangin. Pasasalamat at paghingi. I-apply natin yan sa ating buhay. Kasi nalaman natin yan. So ngayon, i-apply natin. So hindi lang po sa pagkain tayo magpasalamat, hindi lang po sa kaligtasan natin, marami, sa pamilya natin, sa trabaho, di ba? Maski nga dun sa mga hamon sa buhay, ay kaya kailangan magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Dahil sa pamamagitan po niyan, tinuturuan tayo ng Diyos na lumago. Kasi kung wala kang problema sa buhay, simple ka na lagi, wala. Baka mamaya, pag puro ka wala problema, no? Wala lagi, chill ka na lagi, relax ka, bigla ka nagkaroon ng problema. Baka mamaya, biglang hindi natin lang ano pwede mong gawin. Di ba? May mga tao ganyan sobrang depressed na, hindi na alam kung anong gagawin, anong ginagawa. Di ba? Nagdalang bitin na lang dyan. Iinom na lang ng Racomin. Ganun ba? Diba? Racomin. Daga. So yan. So yan po. Yung natutunan po natin ngayon at saka yung last week ay ma-apply po natin sa ating mga buhay. Kasi mahalaga po yan dahil sa mga natutunan po natin, ito po yung mga bagay na tayo ay lumalago sa Diyos. So, hindi lang basta tayo bangag sa ating mga silya, bangag. Hindi lang tayo bubutas ng silya. Meron tayo nakauunawaan at ito inaapoy na. Sige, tayo po tayo lang.